Good morning po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat. Ngam napudot. Napudot na pinagpala ni Lord. Amen. So, una po sa lahat ay happy anniversary LOTN Mataas na Kahoy. Nung papasok na po kami dito from the highway, hinahanap ko yung sign na mataas na kahoy. Dapat pinalitan na lang wala ng kahoy. Tinatanong ko po yung kasama ko kanina kung anong buwan po kami nandito last year, di ba? Anyway, nandito po tayo ngayon para mag-celebrate ng atin pong first year anniversary at sa lahat po ng bumubuo ng LOTN Mataas na Kahoy. Congratulations po sa inyong lahat at patuloy po kayong sinasamahan ng Panginoon at naniniwala po tayo na sa ngayong second year ng LOTN Mataas na Kahoy ay patuloy pa rin po kayong sasamahan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin siya. Kami po'y naparito para gamitin ng Panginoon, maging kagamit-gamit kami sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. At kung kayo po ay naparito para ma-bless, kami po ay naparito rin para kayo ay i-bless. Okay? Kaya ang isa sa susi para po sa pag-uwi natin na tayo po ay bless na bless, ay kailangang makinig po tayo ng mga salita po ng ating Panginoon. Okay? So kalabitin ninyo yung katabi ninyo, sabihin mo, wag mo akong kakausapin habang nagpipreach si Pastor. Ako nga po pala si Pastor Alan Gamyao. At again, it's an honor na tayo po ay magkasama-sama sa umaga pong ito. Ang assignment ko po ngayon, ang ibinigay po nila ay the greatness of our God, ang kadakilaan ng ating Diyos. Anong Ilocano ng kadakilaan? Greatness. Kinasaya. Di ba kinabuti yun? Mabuti. Kadakilaan. Sa Tagalog ay kadakilaan. Okay. Ito pong mensahe na yun na yun. Hindi ko masabi. Ito pong message po na ito para po sa ating first anniversary ay para po lubusan pa po nating makilala ang ating Panginoon. Karamihan po sa inyo ay nakakakilala na sa ating Panginoon. Marami na rin po kayong mga narinig na mga messages patungkol sa ating Panginoon. At ito pong particular na message na ihahatid ko po sa inyo ay isang aspect or isang side ng Diyos na mas lalo pa po ninyong makikilala siya ayon po sa kanyang kadakilaan. Yun pong inawit ng ating worship team na How Great is Our God, ay ito po ang mas higit na magdadala po sa atin ng iba yung pagkakakilala sa Diyos na atin, na atin pong pinaglilingkuran. Kaya importante po na ang mga taong sumasampalataya sa Panginoon dapat ay magkaroon din po tayo ng personal na knowledge or personal na pagkilala sa kung sino itong Diyos na atin pong sinasamba, na atin pong tinatawagan. Sapagkat kung ang lalim ng inyong pagkakakilala sa Diyos, yun din po ang nagiging lalim at tibay ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya po, sa pananampalataya, hindi lang tayo nananampalataya na may Diyos, kundi higit sa lahat, kinikilala natin ang Diyos na ito sapagkat kung gaano ninyo kakilala ang Diyos na ito, ganon din kalakas, ganon din katibay ang ating pananampalataya. Kaya kapag merong pagsubok, hindi tayo basta-basta nasishake, hindi tayo basta-basta umiiyak or nahihirapan
dahil kilala natin ang ating Diyos na ating amang makapangyarihan. Kaya po, ang goal or ang layunin ng mensahe po sa tanghali pong ito ay upang lubusan pa po nating makilala ang ating Diyos na makapangyarihan. So, let's begin the greatness of our God. Galing po ito sa Salmo 150, ang verse 2 or pangalawang sitas, ang pinagkunan po natin ng the greatness of our God. Pero bayaan po ninyo na basahin ko from the Tagalog version. Sabi po ng Tagalog version, meron lamang pong 6 verses, kaya madali lamang po ito. Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Verse 2, siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. So nandoon po yung word na dakila. And then verse 3, purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Verse 4, sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiyang, sa lakas ng tugtog siya ay papurihan. And then verse 6, purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Ito pong Salmo 150, ang word po na salmo ay ang salita pong awit. Okay? Ang word po na awit ay ang salitang song. At ang banal na kasulatan po ay marami po siyang awit. Kaya po ito pong aklat ng salmo ay tinawag pong aklat ng awit sapagkat ito po ay naglalaman ng 150 na mga awitin na ang mga awit po ay dalawa po ang nagiging reasons kung bakit po nakaka-compose ng maraming mga awitin ang maraming mga tao. Una, ang tinatawag pong inspirasyon ng Diyos. Ang tao ay nakaka-compose ng kahit na anong awitin dahil nasa kanya po ang inspirasyon or binibigyan siya ng inspirasyon ng Panginoon. Pangalawang dahilan ay dahil merong inspirasyon sa kanyang pinagdadaanan. Di ba? Kung kayo po ay merong theme song ng inyong ex at narinig ninyo sa radio ang theme song ninyo ng inyong ex. Di ba? So, bumabalik lahat ang mga alaala ninyo, pero kung tatanungin po ninyo yung nag-compose or yung lumikha ng awit, sasabihin niya na dahil meron silang pinagdaanan. Kaya, yung pinagdaanan niya sa mga tao na parehas ang pinagdadaanan, nakaka-relate ka kaagad. Di ba? Nakaka-relate ka because you share the same experience. So ito pong Psalm 150 ay encouragement or pagsasabi sa mga tao na purihin ang Panginoon. Ito po ay encouragement sa lahat ng mambabasa na ang Diyos ay awitan ng alpa, ng plauta, ng pompi, ang lahat ng pwedeng gamitin para mag-ingay, para sa ikapagmamapuri ng Panginoon ay gamitin para sa kapurihan ng Panginoon. Pero ang tanong ay ganito, bakit ini-encourage ng writer or composer ng Psalm 150 ang lahat ng tao na magpuri sa Panginoon? Ang pinaka-rason, kaya po ini-encourage ng author ng Psalm 150 na magpuri ang lahat ng tao ay dahil po sa verse 2. Dahil sa verse 2 ay binanggit diyan yung tinatawag na because of the greatness of our God. So the reason kaya merong encouragement to praise the Lord, because our God is great. Dahil ang Diyos ay dakila. Subalit, importante na malaman po natin kung ano ang pakahulugan ng salitang dakila or ng salitang greatness. Sapagkat
maliban na mag-gets natin ang word na greatness, hindi tayo magre-respond ng praise sa Panginoon. Except na maintindihan natin kung gaano kadakila ang Panginoon, doon ka pa lamang magre-respond ng praises. Maliwanag po ba? Kaya po, after po ng message, aawitin natin ulit yung how great is our God, pero maiiba ang inyong pag-awit sapagkat ang pag-awit, ang pag-praise natin ngayon ay dahil naiintindihan na natin ang salitang the greatness of our God. Okay, allow me to give an illustration. Sinong nanonood ng NBA? Tinitingnan ko yung mga kabataan. Ewan ko sa mga kananayan kung nanonood kayo ng NBA. Nanonood po ako ng NBA. Meron pong issue sa NBA na tinatanong po ngayon kung sino yung tinatawag na GOAT. Hindi GOAT na kalding, ha? Nga kalding. Kundi, ito po ay GOAT na ang meaning niya po ay great, the greatest of all time. Ngayon, meron pong 2 or 3 pangalan na lumalabas sa discussion sa kung sino yung pinaka-the best na NBA player. Una ay si Michael Jordan, pangalawa ay si Kobe Bryant, pangatlo ay si LeBron James. Subalit, mas marami po ang bumuboto na si Michael Jordan yung the greatest of all time. Kaya po, pag sinabi pong the greatest of all time, 2 tanong ang kailangan po nating sagutin. Paano or pwede bang sukatin ang kadakilaan? Can we measure greatness? Pwede ba nating sukatin ang greatness? Pangalawa, saan nasusukat ang greatness? Okay? Sagutin po muna natin. Yung una, pwede bang sukatin ang kadakilaan? Ang sagot ay yes. Okay? Pwedeng sukatin ang greatness ng isang tao. Ngayon, kung sa tao ay pwedeng sukatin, sa Diyos ba pwede bang sukatin din ang kadakilaan ng Panginoon? Ang sagot din po ay pwede. Pangatlong tanong, kung pwedeng sukatin ang kadakilaan ng tao, saan nasusukat ang kadakilaan ng tao? The same question applies to God. Saan din nasusukat ang kadakilaan ng Diyos? Okay, mayroon po akong ilang mga talatang babanggitin po sa inyo. Actually, 2 verses, galing din po sa Book of Psalms, na titignan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia pagdating po sa greatness of God. Meron bang sinasabi ang Bible patungkol sa kadakilaan ng Lord? So meron po. Sabi po ng Psalm 145 verse 3. Sabi niya sa New International Version, ang sabi niya, "Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom." Okay, ulitin natin. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Okay, doon sa pangatlong question natin kanina, saan nasusukat ang kadakilaan ng Lord? Sa pangalawang question, pwede bang sukatin natin ang kadakilaan ng Panginoon? Pero, ito, sinasabi ng Psalm 145, verse 3, no one can fathom. Pag sinabi pong no one can fathom, wala pong makakapunta doon sa rurok or doon sa dulo, hindi nangangahulugan na hindi natin kayang sukatin. Kaya nating sukatin, pero no one can fathom. Para lang ano ho yan eh, pag pupunta po kayo sa restaurant, bibili kayo ng drinks halimbawa. Anong drinks ninyo? Single na glass lang or only? Or bottomless? I think bottomless yung tawag. So ang sinasabi ko po, ang greatness ng Lord, yes, pwede po nating sukatin,
pero it's bottomless. The only thing na kakayanin natin ay yung hangganan lamang ng ating kakayanan na unawain, because sabi ng Psalm 145 verse 3, no one can fathom. Gaano kalalim. Ganito po, meron pong isang illustration. Meron pong isang bata, nakasama niya po yung kanyang tatay na nag-swimming sa beach. Ang ginawa po nung tatay ay lumangoy, tapos yung bata po ay nandoon sa mga sands at kumuha po siya ng parang pala at humuhukay po siya, humuhukay doon po sa mga buhangin. Nakita ngayon ng tatay, ang sabi ng tatay, anak, ano ang ginagawa mo? At para saan yung hukay na yan? Ang sabi ngayon ng anak niya, tay, gusto kong ilagay lahat ng tubig ng dagat dito sa balon or sa hukay na aking pong ginagawa. Hindi pwede, di ba? Ganon ang kadakilaan ng ating Panginoon. Hindi natin kayang ilagay sa kakapiranggot na utak natin na nandito sa ating ulo sa kadakilaan ng Panginoon. Sa sobrang laki ng kadakilaan ng Panginoon, hindi kayang arukin ng utak ko. Kaya ang sabi ng awit, no one can fathom, pero pwedeng sukatin. Maliwanag ba? Diyan ba sa labas, meron bang, may question ba dyan? Okay, pangalawang verse. Psalm 86, verse 8, verse 10. Ayan. Hindi ko nababasahin yung verse 9. Sabi ng verse 8, among the gods, there is none like you. So wag niyong aalisin sa isipan ninyo, no one can fathom. Second, among the gods, there is none like you. Sa lahat ng Diyos, wala kang kaparis. Kung meron mang Diyos, or kung marami mang Diyos, walang kaparis si Yahweh. Okay? And then, ang sabi po rito, ulitin ko, among the gods, there is none like you, Lord, sabi niya. And then, pakinggan ninyo, no deeds or works, no deeds can compare with yours. Walang mga gawa na pwedeng ikumpara sa lahat ng iyong gawa. Ngayon, binibigyan na po tayo ngayon ng idea kung saan pwedeng sukatin ang kadakilaan ng Lord. Saan pwedeng sukatin? Sa kanyang mga, sa kanyang gawa. Sa makatuwid, ang kadakilaan ng tao, maging ng Diyos, ay nasusukat sa kanyang kayang gawin. Maliwanag po ba? Okay. And then, verse 10, for you are great and do marvelous deeds, you alone are God. Okay, so, ina-establish ko po sa inyo ngayon na ang Diyos wala siyang kaparis. Ang kanyang gawa ay hindi pwedeng ikumpara sa lahat ng gawa ng tao. Pero, maliwanag na sinasabi po rito na sa pamamagitan ng gawa ay pwedeng sukatin ang kadakilaan ng Diyos. Kaya ang tanong natin ngayon, ano ang gawa ng Diyos para tawagin siyang great is our God? Ano ang mga gawa ng Diyos na kung saan ay para masabing there's nothing to compare. Walang pwedeng ikumpara. Okay? Walang pwedeng ikumpara. So, greatness is measured by your works, by what you do. Kaya, pag nakakita po kayo ng isang tao na gumagawa ng great, whether positive or negative, ang sinasabi ninyo, uy, ang galing naman yan. Di ba? Umaga pa kumakatok sa bahay ninyo, magmamarites pala, or great marites. Di ba? Or pag nakakita ka ng isang manginginom sa buong maghapon, oh, you're a great lasinggero. Because of the work. Di ba? But greatness will never be greatness. Okay, pakinggan ninyo.
greatness is measured by works, nasusukat sa gawa. Pero kung ang gawa mo, kahit sabihin ng tao na dakila yan, pero kayang gawin ng ibang tao, hindi yan dakila. Nagiging dakila lamang ang gawa kapag ikaw lamang ang pupwedeng gumawa niyan. Amen. Nakarinig na ho ba kayo ng isang ginagawa ng tao na hindi kayang gayahin ng ibang tao? Sasabihin nyo, kaya niyo yun? Pag hindi kayang gayahin ng tao, that's greatness. Because greatness is not just measured by what you do, but it is more measured because ikaw lamang ang may kakayanan na gumawa niyan. Pag ang nagagawa mo ay kayang gawin ng lahat ng tao, hindi yan greatness. Amen. Pero kung ikaw lang ang nakakagawa niyan, that's greatness. That's greatness. Kaya, tignan natin po ngayon, mga brothers and sisters in Christ, ang mga bagay na sinasabi ng Biblia patungkol po sa kadakilaan ng Panginoon. Kaya ang nasa isipan natin ngayon, kung ang lahat ng ginagawa ng Panginoon ay kayang gawin ng tao, hindi dakila ang Diyos. Pero kung hindi kayang gawin ng tao, yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon, that's greatness. Okay, tignan natin ang ilang mga bagay na babasahin po natin na ginawa po ng Panginoon. Let's talk about creation. Sabi po ng Genesis 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Okay, maraming teachers dito. Meron ba mga teachers dito? Correct me, ma'am, sir. Kung tama yung aking English. Ang original na ginamit po sa word na created ay created. Ang malapit na salita sa created ay made. Created at saka made. Hindi M-A-I-D, kundi M-A-D-E. Okay? Ang kaibahan po ng create sa made ay yung create walang components, walang mga partes. Yung made, mayroong mga partes. Okay? Ang ginamit po ng Biblia ay, in the beginning, God created the heavens and the earth, meaning, walang buhangin, walang meteors, walang particles ng lahat ng kamunduhan. He created everything out of nothing. Ang kakayanan ng tao, hindi tayo pwedeng gumawa ng something to create. Pero pwede tayong mag-make. Kailangan lang natin ng mga components. Di ba? Ngayon, dalawa ang nais ko pong ipunto. Una, sabi niya, in the beginning. Tanong, kailan yung beginning, Pastor Alan? Kailan yung beginning? Gusto nyong malaman kung kailan yung beginning? Hindi ko alam. Wala pong nakakaalam kung kailan nagsimula ang simula. Ngayon, lahat ng tao, lahat ng bagay ay merong simula. Pero ang sinasabi ng Biblia, walang simula ang Diyos. Walang pinanggalingan ang Diyos. Tayo merong pinanggalingan. May mga salinlahi tayong pinagmulan, pero ang Diyos ay wala pong pinanggalingan. Kaya, una, makikita ang greatness ng Diyos. Una, because sabi roon, in the beginning, there was God. And even before nagsimula ang beginning, God is already there. Naroroon na ang Diyos. Pangalawa, sa kadakilaan ng Panginoon, sabi roon, and God created the heavens and the earth. Wala pong sand, wala pong asfalto, or wala pong semento, or walang bakal, walang kahoy. Wala lahat. Kaya ang exact term sa wikang Ingles is out of nothing. He created everything. Aba, pambihira yan.
Pambihira yan. Subukan ninyong sukatin kung kayang gawin yan ng tao. Na out of nothing ay pwede siyang makapaglikha ng mga bagay na gusto niyang likhain. Amen? Ang mga kabataan, alam po nila ito. Isa sa tallest building for now ay ang Burj Khalifa ng Dubai. Pag titignan po ninyo sa video or sa picture, mamamangha po kayo paano nagawa ang more than 100 floors na kung saan ay sobrang taas. Sobrang taas. Paano na ilagay yung mga bakal doon, yung mga antena doon. So ang tinatanong natin ngayon, sino ang gumawa niyan? Sino ang architect niyan? Sino ang engineer niyan? Ibig sabihin nun, kung gaano ka-grand yung ginawa, kapares din ng grandness nung gumawa niyan. Amen? Pero how much more kung maiintindihan po natin ang kakayanan ng Diyos? Yung gumawa ng Burj Khalifa, hindi sila pwedeng gumawa ng wala pong particles or components. Hindi pwedeng walang bakal, walang simento, walang karpintero. That's make or made. Pero to create out of something ay kakaiba. Or out of nothing ay kakaiba. Diyan nasusukat yan ang kadakilaan ng ating Panginoon. Tapos, ang tanong, papaano i-create ni Lord ang lahat ng ito? Okay, tignan ninyo sa verse 3. Ang sabi rito sa verse 3, and God said, let there be light, and there was light. So tanong, papaano ginawa ni Yahweh ang langit at lupa? Hinulmahan niya ba na parang lupa? No, ang sabi roon, let there be light. And God said, so all the creations of God ay sinabi niya lang. Okay? Okay, practice natin, gayahin natin. Sabihin nga ninyo, lumabas ang 1,000,000. At iba ang lumabas. Kaya nating magsalita, pero walang kapangyarihan ang ating pagsasalita na hulmahan or i-shape or isakatuparan yung mga sinasabi natin. Amen ba? Pero ang Lord, hindi lumalabas ang mga salita ng Panginoon nang walang creative power or walang nahuhulma. So when God said, let there be light, nagkaroon po ng liwanag. Tayo kahit habang buhay natin na sabihing, let there be light. Mapuputol na yung ugat mo, wala pang light. Because wala pong power yung ating mga salita. Okay, this is what God has done. Kaya nyo ba yun? Kaya ni Satanas? Hindi. Sapagkat even si Satanas ay nilikha rin ng Diyos. So dahil itong kakayanan ng Panginoon ay kapupo na, and ultimately, walang pwedeng umaya ng ginawa ng Panginoon. That means ang Diyos ay great. Amen? Our God is a great God. Okay, nasa creation pa rin tayo. Creation number 2, ang mga tao. Genesis 2, verse 7. Sabi ng verse 7, and the Lord God formed man. Okay. Lahat ng nilalang ng Panginoon, ang ginamit niya ay bibig. Except ang tao. Okay? Sa tingin niyo, bakit tao lang ang ginamitan niya ng kamay? Special ang tao. Diba? Special ang tao. At kung pag-aaralan po ninyo ang pagkakagawa ng Diyos sa tao, perfect. Very perfect ang pagkakagawa ng Diyos sa tao. Ang sabi niya, and the Lord God formed man out of the dust of the ground
and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So, hinulmahan niya yung paghawak ni Yahweh ng putik or ng lupa, tapos hinulmahan niya ng tao. Dalawa ang ipinapakita roon. Una, yun pong pagiging espesyal ng tao sa Diyos. Hindi pwedeng bibig lang or salita lamang ng Lord ang gumawa sa tao. Kailangang involve ang kamay. Okay? Sa sobrang involvement ng Lord sa tao, grabe ring kaperpekto ang pagkakagawa ng Lord sa tao. Tignan ninyo ngayon yung katabi ninyo. Perfect, di ba? Ang ganda, ang gwapo. Napansin nyo ba na lahat ng partes ng katawan natin ay nasa tamang posisyon? Hindi nagkamali ang Panginoon sa paglalagay niya ng lahat ng mga partes natin. Pero isipin niyo kung sakaling nagkamali siya. Yung ilong natin ay nasa pigi natin. Ang ating mata ay nasa talampakan natin. Mabubunggo ho kayo. Diba? Sa sobrang galing, sa sobrang greatness ng Panginoon, He put all our parts together sa perfect na position. Amen po ba? Kaya po, unawain po natin, hindi mo kinakailangang lumayo para makita mo ang kadakilaan ng Panginoon. Ang kailangan mo lang tignan ay ang iyong sarili. Nung una, napaniwala po ako ng aking science teacher nung ako po'y elementary. Ang sabi ng science teacher namin ay, galing daw tayo sa unggoy. Yun yung theory of evolution. Ngayon, nung bata ako, siyempre, teacher yun, hindi mo ma-question. Ngayong tumanda na ako, ang sinasabi ko ngayon, ay, kung merong evolution, bakit marami pa ring mga unggoy? At hindi sila nag-i-evolve. Amen? Sa madaling salita, ang tao ay likha ng kamay ng Diyos. Hindi tayo nanggaling sa mga hayop. Amen ba? At ayon po sa panibagong diskubre ng maraming mga siyensya ngayon, meron po tayong tinatawag na DNA. Wala pong magkakaparis na DNA kahit sila po ay identical twins. Meaning, kaisa-isa ka lang. Hindi lumikha ang Lord ng Alan A at Alan B. There's only one Alan. Okay? Ganon din po kayo. Kaya kung hindi tayo nasisiyahan sa itsura natin, hindi tayo nasisiyahan sa kung sino tayo, tandaan po ninyo ito, wala kang kaparis. Amen. Nag-iisa ka lang. So kalabitin mo ngayon yung katabi mo. Nag-iisa ka lang. Kaya super ganda ka at super gwapo. Amen ba? Okay. So there's two reasons. Una, creation of everything. Hindi kayang gawin yan ng tao. Second, creation of man. Okay, third, ay sa Exodus chapter 14, verses 21 and 22, ito po yung tinatawag po nilang the crossing of the Red Sea. Yung pagtawid ng mga Israelites sa Red Sea. Ang ginawa po ng Panginoon through Moses, sabi niya, itapat mo ang iyong tungkod sa dagat na pula at yung dagat na pula ay mahahati. At sa pagkahati ng dagat na pula, yun pong dagat na yun ay naging daanan, naging highway ng mga Israelites. Isipin po ninyo, hindi ho pwedeng mahati ang tubig. Hindi kayo naniniwala? Subukan ninyo mamaya, daan tayo doon sa dike ninyo, hatiin natin ngayon.
Ewan ko lang kung magagawa natin yan. Hindi pwedeng gawin yan. Sa madali pong salita, ang greatness or kadakilaan ng ating amang makapangyarihan, siya lamang, wala nang ibang pwedeng kumopya ng lahat ng yan. Ang Diyos lamang ang pupwedeng gumawa ng lahat ng yan. Ang tanong natin, saan natin ngayon makikita ang pinakadakilang gawa ng Diyos? Para nang sa gayon, ay hindi lamang natin siya tinitignan sa creation, hindi lang natin siya nakikilala sa kanyang kakayanan sa creation of man, and hindi lang natin siya nakikilala sa pagtawid ng Israel sa dagat na pula, saan higit natin nakikita ang kadakilaan ng Panginoon? John chapter 3 verse 16. Sabi po ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but shall have an everlasting life." Ang pinakadakilang gawa ng kamay ng Panginoon ay ang tinatawag pong the work of redemption. The work of redemption is the greatest thing na ginawa ng kamay ng ating Diyos. Though walang taong pupwedeng makakopya ng work of redemption, pero it is considered as the greatest work of God. Sapagkat dito makikita natin kung bakit sinasabing it's the greatest work of God. Una, ang sabi rito, for God, the great God, so loved the world. Alisin natin yung word na so. Gawa tayo ng sarili nating version ng John 3:16, pero walang so. For God loved the world versus for God so loved the world. Anong mas gusto ninyo? Yung una or yung pangalawa? Okay. Parehas na merong love. Okay? Parehas na great God, pero pag inalis niya yung word na so, inaalis niya yung higit na antas ng kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Okay, papaano naging dakila ang work of redemption? First, ang redemption, ang word po na redemption, kanina po nung sinundo namin sila nanay, doon po sa baba niya ay meron pong pawn shop. Sino po ang familiar sa pawn shop? Sino po ang nagsasanla noon? Ang pagsasanla ho ay ganito, ano? Alam ba, ito pong aking singsing. Isasanla ko, ibabalik mo mamaya. Mary Grace, okay. Kay Grace. Pag sinabi pong isasanla, okay, Grace, kailangan ko ng 1,000. So isinanla ko ngayon yung singsing ko na ako ang may-ari ng 1,000. Nung isanla ko po iyon, hindi nagbago ang pagmamay-ari, pero ang nagbago ay kung sino ang pwedeng gumamit. Okay? Hindi siyang nagmamay-ari, ako pa rin, pero ang may karapatan na gamitin ay siya kasi pinagsanlaan siya. Kaya hindi ba kayo nagtataka na nung tayo ay isilang dito sa mundo, hindi naman tayo nag-aaral sa University of Sin, pero mga scholar tayo. Ang gagaling natin gumawa ng kasalanan. Hindi natin pinag-aralan. Tanungin niyo yung bata, marunong nang magsinungaling. Kasi grade school pa lang nagsisinungaling na. Bakit? Sapagkat ito ang kalalagayan ng tao dahil sa kasalanan. Ang tao ngayon ang may karapatan, do ang life ng tao ay galing sa Diyos, pero ang may karapatan na gamitin ang life natin, ang lakas, ang isipan natin, ay yung pinagsanlaan. Kaya eto ngayon, kukunin ko na, baka pagalitan ako. So 1,000, para ngayon maibalik sa akin yung karapatan na magamit uli yung aking pag-aari, kailangan kong bayaran yung pagkakasanla. Maliban
na mabayaran ko yung 1,000, hindi ko pwedeng gamitin ulit yung aking pag-aari. Ganito ang ginawa ng Panginoon. Dahil ang tao ay wala pong kakayanan na bayaran ang pagkakasanla ng buhay natin sa kasalanan at kay Satanas, ang Diyos po ngayon ang gumawa ng paraan upang ang pagkakasanla natin kay Satanas at sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya po, ganun na lamang kadakila ang redemption because yun pong unworthiness ng tao. Ang tao ay hindi deserving para bayaran ng Diyos ang kanyang kasalanan. Ang tao, walang mabuting bagay sa kaibuturan ng buhay ng tao, pero binayaran ni Yahweh ang ating kasalanan. At higit sa pagiging undeserving po natin, mga kapatid, is the fact that ang ibinayad niya ay ang kanyang sariling anak na si Jesucristo. Amen. Hindi anghel, hindi angel ang sinugo ng Panginoon para mamatay sa atin sa krus ng Kalbaryo. Okay? Kasi nung unang panahon, pwede naman pong mabayaran ang ating kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay po ng mga hayop. Pero, yung hayop na yon kailangang malinis, kailangang perfect para mo mahingi ang kapatawaran ng lahat ng iyong kasalanan. Kaya ang ginagawa po nila noon, ang malimit na offering po nila noon for sin ay tupa. Okay? Yung tupa na yon kailangang perfect. Hindi dapat, hindi pwedeng walang kumpleto ang kanyang partes ng kanyang katawan. Pero ang burdensome po rito ay ganito. Kung linggo-linggo na lang nagkakasala ka, edi ang daming tupa ang kailangan mong patayin para sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Kaya madaling mabisto kung sino yung pinakamaraming kasalanan na nagawa. Tignan nyo lang kung sino yung pinakamaraming tupa na iaalay sa Lord. Uy, 20! Sigurado yung 20 ang ginawa niya kagabi. Tapos yung isa naman, uy, 1 truck. Ito ang ginagawa ng dugo ng kordero noon. Hindi niya ine-erase ang kasalanan, pinapatungan niya lang, kino-cover niya lang. Pero nung isugo ng ating amang makapangyarihan, ang kordero ng Panginoon, hindi niya lang pinatungan or kinover ang kasalanan, inalis ang ating kasalanan. Ano ang sabi ng ni John the Baptist? Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Hindi nagko-cover ng kasalanan, kundi nag-aalis ng kasalanan. Amen. Kaya po, of all the great things na ginawa po ng Diyos, the greatest of them all is the work of redemption. Kaya every time na tayo po ay nagkakaroon po ng tinatawag na breaking of the bread, once a month ay ginagawa po natin ito, breaking of the bread. Meron ba? The breaking of the bread. Hello. Na-break. Palakpakan po natin ang Panginoon. May ilaw naman to. So every time na ginagawa po natin yung breaking of the bread, ito po ay ginagawa sa pagko-commemorate sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. 2 items po ang ginagamit po natin doon. Una ay yung tinapay na pinagpipira-piraso na ang sabi roon, He took the bread and ate it and gave it to His disciples. So ang symbolism po nung bread ay yun pong pira-pirasong katawan ng ating Panginoon. Ngayon, nasaan ang greatness
ng pira-pirasong katawan ng ating Panginoon. Ang sabi po ng aklat ng Isaiah, ang sabi ron, by His stripes, you are healed. Bagamat ang literal na katawan ni Jesus ay wounded, nagpira-piraso, pero merong blessings ang pagkakapira-piraso ng katawan ng ating Panginoon. Nasaan ang blessings, Pastor Alan? By His stripes, you are healed. So pwede kang gumaling sa panahon na inaalala mo ang pagkakapira-piraso ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi ba dakila yan, ewan ko na lang. Second na item ay ang grape juice. Ang sabi roon, ito po ay symbolism ng pagdanak ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na nagsasabi po ng sabi roon, dahil sa kanyang dugo, ang tao ngayon ay meron ng kakayanan na mapatawad sa lahat ng kanyang kasalanan. Higit sa lahat, okay? Sabi po ng John 1:12, ang sino mang tumanggap sa kanya ay binigyan ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. Okay? So, dahil ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka pwedeng maging biyaheng impyerno. Nung una, kahit ayaw nating pumunta sa impyerno, magkakasama tayo sa jeep. Kahit gusto nating bumaba sa jeep, hindi pwedeng bumaba sa jeep patungong impyerno. The greatness of our God when He sent His one and only begotten Son, nang sabi roon, sino man ang magsampalataya sa Kanya ay binibigyan ng buhay na walang hanggan. Kung hindi dakila iyan, ewan ko na lang kung ano pa ang hihigit diyan. Amen? Kaya po, brothers and sisters in Christ, naiintindihan natin, kaya tayo nagpupuri sa Diyos dahil naiintindihan natin ang kadakilaan ng Diyos. Okay, just to illustrate the point, para magbigay po ako ng mas maliwanag na ilustrasyon. Sir, merong tinatawag sa English na compound words. Compound words, class, ay mga salita, hindi isang salita, kundi dalawa o higit na salita that describes the noun or describes one thing. Correct? Baka kasi mamali po ako, no? Sabi po ng Ephesians 3:20, sa susunod, ilagay natin ito sa PowerPoint. Dinidescribe ni Pablo ang kapangyarihan or ang kakayanan ng Panginoon through compound words. Hindi sinasabi ng word natin na God is great, the greatness of our God. Yun pong word na great or greatness, yan po ay isang salita na akmang-akma sa kakayanan or kadakilaan ng Panginoon. Sapagkat wala pong pwede pang lumagpas sa salitang great. Okay? If there is greater, God is greater. If there is the greatest, He is the greatest. Okay? Pero meron po akong natuklasan na paraan ni Pablo kung papaano niya in-explain ang greatness ng Panginoon. Gumamit po siya ng compound words. Ephesians 3:20, babasahin ko po sa English. Ang sabi rito, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Apat na salita na nagdi-describe sa kapangyarihan ng Panginoon. Pag kayo po ba ay nag-describe sa kakayanan ng isang tao, minsan ang ginagamit po nating term ay, siya ang pinakamaganda. Okay? Hindi lang siya maganda, pinakamaganda. Pero pag may nakarinig dyan, sasabihin nila, wala yan sa lola ko. Siya ang mas pinakamaganda. Pag sinabi pong, ang kuripot naman neto,
mayroong makakarinig, meron akong kilalang mas kuripot dyan. Sasabihin ng pangatlo, wala yan sa lolo ko. Meron akong kilalang pinaka-kuripot. So nagdadagdag tayo sa description because hindi natin or nasasabi natin na isang word is not enough. Kulang yung isang salita to fully describe. Halimbawa, kuripot ako. Halimbawa lang. Kasi ang sabi nila, mga Ilocano raw ay kuripot. Hindi totoo yan. Sobrang tipid lang. Kala mo kuripot matitipid lang tayo. Tama ho ba? Masisinop lang ho tayo. Ngayon, pag sa akala mo kulang, nagdadagdag po kayo ng another word. Na pag sinabi ninyong, ay, ang ganda naman neto. Pangalawa, ay, sobrang ganda. Dahil alam ninyo na kulang yung word na maganda, dinagdagan ninyo ng another word. Sobrang ganda. Kuripot. Sobrang. Kuripot. Paano sa Panginoon? Si Pablo, hindi lang siya gumamit ng dalawa, hindi lang 3, 4 na salita. Pero iisa ang pinapatungkulan ng kanyang salita. It's the ability of God. English version, sabi rito, able to do exceeding abundantly above all. Tagalogin natin, able to do, kaya, exceeding, sobra, abundantly, sagana, above all, higit sa lahat. Wow! Hindi lang siya able to do, ang sabi rito, exceedingly, lagpas, sagana, higit sa lahat. Saan kayo makakakita ng kakayanan na merong ganyan? Only God. Palakpakan natin ang Panginoon. At dahil ang Diyos lang ang may kakayanan yan, lahat ng kumikilala sa Kanya, ang sabi ng Psalm 150, verse 1 through 6, ang sabi roon, let us praise the Lord with all of our hearts. Lahat ng plauta, lahat ng alpa, lahat ng pupwedeng instrumento na pwedeng patugtugin ang lahat ng ito. Alam niyo kung bakit? Kasi deserving ang Diyos na great or dakila ng ating mga pagpupuri ng sobrang lakas, ng sobrang sariwa, at sobrang ganda na pagpupuri because our God is a great God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po lahat tayo ngayon na kumikilala sa Panginoon, naiintindihan natin yung phrase na the greatness of our God. Ang tanong ngayon ganito, Pastor Alan, how do we respond? Papaano tayo tutugon sa greatness ng Diyos na ito? Well, isa lamang ang sinasuggest ng Biblia. Praise Him. Amen. Praise Him! Sapagkat ang tamang-tama lang, hindi sakto na response, kundi ang appropriate na response sa greatness of God is endless praise. Walang katapusan paggising mo sa umaga, papuri sa Panginoon. Papasok ka, papuri sa Panginoon. Tanghalian, papuri sa Panginoon. Hapon, papuri sa Panginoon. Sa gabi, papuri sa Panginoon. Endless praise because God is great. Amen. Gusto ko pong maging personal para maganda po yung application natin sa greatness of our God. Kasi tinignan natin kanina sa John 3:16, yun pong pagiging unworthy, undeserving ng tao. Meron pong isang antas na kinakailangan po nating makita sa pagmamahal ng Panginoon. Pag nagmahal ang Panginoon, hindi niyan tinitignan ang ating mga itsura at ang ating mga nakaraan. Pero tignan ninyo, ang Panginoon ay para po siyang nanliligaw
na makailang beses na nating binasted ang Panginoon, pero pilit pa rin or habol pa rin ng habol ang Panginoon. Kaya ang tanong ko sa inyo ay ganito, ano ang meron kayo, bakit kayo hinahabol ng Panginoon? Meron bang mabuti sa atin para habulin ng Panginoon? Ewan ko kung naikwento ko po sa inyo ang aking dating lumang buhay. Dati po akong drug addict nang ako po ay nasa high school. Biniyayaan ako ng Panginoon ng kaunting talino. Pero nung nakakilala po ako sa barkadang malayo sa Panginoon, birds with the same feather flocks together, pumunta sila sa golf. Golf. Hindi golf, kundi golf. Inuman. Kasama ho akong lumipad sa inuman. Eto ngayon, nung lumipad sila sa drugs, kasama rin akong lumipad sa drugs. Kaya yung blessings ng Lord na talino, naubos. Yung pangalan ko dati nandoon sa bulletin board ngayon, pati sa likod ng bulletin board, wala na. Masaya na ako kapag 74. Hindi na ako nangangarap na tumaas pa. Kaya ang tinatanong ko, pag tinitignan ko or inaalala ko ang salvation or ang pagliligtas ng Panginoon sa akin, ano ang meron ka, Alan Gamyaw, bakit hinahabol ka ng Diyos? Ito ang katotohanan. Pakinggan ninyo dyan sa labas. Naniniwala ako at sasang-ayon po ako sa inyo or sasang-ayon kayo sa akin na merong mas mabait kaysa sa inyo. Pero bakit kayo ang nandito? Merong mas karapat-dapat kaysa sa atin. Pero bakit tayong, excuse me sa word, tayong mga walang iya? Ako yung dating walang iya. Bakit ang lalaking ito na dating walang iya ay niyakap ng Panginoon? Sapagkat alam po ba ninyo, ang kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon ay mas higit na nakikita sa klase ng karumihan mayroon tayo nung unang panahon. Kaya pag nakikita ninyo, ito pong lingkod ninyo ngayon, nakabarong na puti, hindi ho totoo yan nung unang panahon. Maitim ang barong ko noon. Dahil sa kasalanan, subalit, our God is great. God is so great na kaya niyang yakapin ang isang taong ganito kaitim ang kanyang kasalanan. Wala akong masasabi po natin na something na para ma-attract ang Panginoon sa akin. No. Hindi ako attractive sa Lord. No one is attractive sa Panginoon. Lahat tayo pare-parehas ang pinanggalingan. Magkakaklase sa School of Sin, kanya-kanyang expertise. Pero sa kadakilaan ng Panginoon, sa sobrang itim ng ating pinanggalingan, mas nangingibabaw ngayon ang kadakilaan ng pag-ibig ng ating Amang Diyos na makapangyarihan. Because God is great. And let me be redundant again. He is able to do exceeding abundantly above. This is your God and my God. It is a great honor and privilege na kahit saang lugar ho tayo magtipon sa ilalim ng kahoy, sa ilalim ng walang kahoy, sa mainit, sa malamig, may aircon, sa wala, we don't mind. Wala tayong pake. Bakit? Sapagkat alam natin na ang pagpupuri sa Panginoon ay para sa lahat ng lugar. Sa lahat ng lugar po pwede nating purihin ang Panginoon. Anong sabi dito? Praise Him with all your heart. And this is one thing na nakita po natin sa Diyos na makapangyarihan na ito. Ang lahat po ng natututong magpuri sa Panginoon ay kaya po tayong balikan ng Diyos na ating pinapupurihan. Amen. Kaya po, sa unang anibersaryo ng gawain po natin dito sa mataas na kahoy, brothers and sisters in Christ, hindi ito obligasyon para purihin natin siya. Ito ay karangalan natin na mabigyan tayo ng chance na sama-sama natin siyang i-praise. Sama-sama natin siyang papurihan. Sapagkat ganito kadakila ang ating Diyos na makapangyarihan.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Let us all stand. Tayo pong lahat ay magsitayo.